Good day, Sir Kira. At sa mga classmates kong listener ng page o podcast mo. Me again, suking-suki mong si Suki. Ang isi-share ko ngayon ay ang kwento ng pagbabago ng pananaw ko about sa mga kulam, albularyo at kung ano-ano pang tawag sa mga galaw ng tao sa kapwa nila. Dati kasi, di ako naniniwala talaga. Kahit sa mga aswang, tinatawanan ko lang kapag may nagsasabi sa akin yan. Kahit yung tiyuhin ko na manggagamot, pipilosopohin ko lang at aalisan. 16 na ako nito, Sir Kira. Kakulitan ko nun, one of the boys. So may kaibigan ako noon na ang pangalan ay si Marcus. May ate siya na nagtatrabaho sa isang sikat na fast food sa amin. Local lang siya at ang may-ari ay taga sa amin lang din. Meron itong 3 branches sa mismong probinsya namin. Kada tatambay kami kila Marcus, nakakakwentuhan ko yung ate niya. Siyempre babae pa rin naman ako at gusto ko yung mga sinishare niya sa akin na style ng damit. Ayaw niya daw akong makita na nagdadamit na panlalaki. Akala nga nun ng mga nakakakita sa amin may relasyon kami. Pero wala po. Sabik lang talaga ako nun sa mga nakakatandang kapatid dahil panganay ako at walang nag-aasikaso sa akin kung ano ang dapat kong ayusin sa sarili ko. Tanging si Ate Shirley lang ang nagsishare sa akin ng mga ganon. Nagsiselos na nga minsan si Marcos sa amin dahil akala niya ang ate niya ang gusto ko. Pero siya talaga, hindi ko lang maamin. Share ko lang naman. Sorry, napahaba na naman. So one time, birthday ni Ate Shirley. In-invite niya ako na mag-sleepover sa kanila. Nagpaalam pa siya sa parents ko na agad din namang pumayag dahil alam nilang maayos ako kapag kasama ko si Ate Shirley. Fast forward. Ito ay noong party na ng birthday ni ate. Kasama namin ang ilan sa mga katrabaho niya at nanunood kami noon ng horror. Bale, 6 kami. 4 sila ate at co-workmates niya, tapos ako at si Marcus. Yung magulang nila noon ay nasa tour abroad. Work-related yon. So noon diba, VCD at DVD pa yung pinapanoodan. Yung naupahan namin na CD, boring yung pelikula. Kaya pinatay na agad namin. After 30 minutes, nagkwentuhan na lang kami ng kung ano-ano. Hanggang sa yung 3 workmates ni ate, parang naging weird. Sabay-sabay silang umubo. Yung parang choir na nagsasalitan. Pero walang tigil yung pag-ubo ng bawat isa. Sabi pa nga ni ate, ano raw ginagawa nila? Ibang klaseng concert naman daw yun. Pag-ubo. Tapos tumawa pa siya. Kumuha si Marcus ng tubig at ibinigay sa kanila. Pagkainom, doon nagsuka si Kuya RJ, Marcel at Trina. Mga workmates ni ate. Napasigaw pa ako dahil nakita kong tumalsik yung suka sa damit ni Marcus. Gumagalaw-galaw yun. Ate, uod! Sigaw ko kay Ate Shirley na halatang nakita niya na rin dahil tumakbo na siya sa lababo. Nagsuka-suka siya nun. Sinamahan ko siya. Nandidiri man pero tinignan ko yung suka niya at normal naman. Yun yung mga kinain namin na handa niya sa birthday. Pero yung 3, halos hindi makahinga. Puti na parang gatas lang yung isinusuka nila. Ang nakakatakot lang ay napakadaming uod ng kasama ng suka na yun. Doon na ako tumakbo palabas at nanghingi na ng tulong sa tiyuhin ni Marcus. Si Marcus naman, tumakbo papunta sa gawin ng kalsada. Tawag ako ng tawag sa kanya. Akala ko nga tinakasan niya na ako sa mga kasama namin na halos mamatay na sa kakasuka. Nang bumalik ako sa bahay nila, nakaupong nag-iiyak si Ate Shirley. Yung 3, umiiyak at nagsusuka pa rin. Bahang-baha na ng suka yung carpet nila ate. Diyos ko, ano to? Ano bang kinain nyo? Tanong ni Tito Rem, yung tito ni na Marcus. Yung handa lang naman po nila ate siya. Sagot ko. Sabi na sa inyong wag niyong gagawin. Ramdam ko talagang may iba dun sa matandang yun.
Biglang salita ni Ate Shirley. Tinanong ni Tito Rem kung ano yung tinutukoy ni Ate Shirley. Ayun at pautal-utal na nagkwento si ate. May customer daw sila. Matandang babae. Mahaba daw yung buhok nun. Maganda yung postura pero nakakatakot tumitig. Tuwing nandun daw yun, pinapagalitan sina Kuya Marcel dahil sa bagal ng serving. Bale sinasadya daw nila yon para lalong mainis yung matanda. Si Trina na kahera ay padabog na sinuklian yung matanda nung araw na yon. Inirapan pa niya na pinuna nung matanda pero parang wala lang na inalisan ni Ate Trina yung post niya. Si Kuya RJ naman at si Ate Shirley, sila yung mga kusinero nun. Si Kuya Marcel ang nag-serve. Nang ma-serve ni Kuya Marcel ang pagkain, tinitigan siya ng masama ng matanda. Tinanong daw nito si Kuya Marcel, "Sigurado ba kayo na ipapakain niyo sa akin yan?" Nagulat man daw ay tinalikuran na ito ni Kuya Marcel at nagdiretso na sa kusina. "Sinabi ko na sa inyo baka may masamang mangyari sa kanya kayo pa ang masisi," sabi daw ni Ate Shirley. Dinuraan daw pala nung tatlo yung pagkain ng matanda at bukod tanging si Ate Shirley ang hindi gumawa nun, kahit anong pilit nung tatlo. Hindi nyo dapat ginawa yon. Alam ng mga taong may alam sa pangungulam kapag nilagyan nyo ang pagkain nila ng dumi, sabi ni Tito Rem. Tapos noon humahangos na dumating si Marcus. Kasama niya ang tiyuhin ko at si Daddy. Akala daw pala ni Daddy kasama ako sa nagsusuka. "Nako, nagaway kayo," sabi ng tiyuhin ko. Agad siyang nagsende ng parang insenso tapos umusal ng dasal na Latin. May inilagay din siya sa pagitan ng daliri ng paa ni Kuya Marcel. Doon ay nagsisigaw siya. Iba ang boses niya. Nakakakilabot at nakakatakot. Nakakakilabot. Talagang takot na takot ako nun. Hindi kami pinalalabas habang nangyayari yung panggagamot dahil baka daw sa amin lumipat yung gaway. At pag lumabas kami ng pinto ay maaaring patayin ang isa sa kanilang tatlo o silang tatlo mismo. Sir Kira, ayon na din sa boses mismo nung nasa katawan ni Kuya Marcel. Nagbanta siya na kapag may lumabas pa sa amin ay papatayin niya ang isa sa tatlong yun. Si Ate Shirley ay nasa lapag pa, hindi nakaupo at nangihina. Mahina lang daw ang gaway sa kanya dahil hindi naman daw nagamit ang parte ng katawan niya para tamaan siya ng gaway. Mahinang bulong lang daw sa hangin yun. Matapos ang mahabang sandali, sinabi ng nakasanib kay Kuya Marcel na patatawarin lang daw silang tatlo kung itatrato siya ng tama ng mga ito. Nagsusungit lang naman daw siya kasi hindi pinapansin ng mga ito ang request niya kapag nag-o-order siya. Bale, bastos ding makipag-usap si Ate Trina, lalo na kapag walang barya at buo ang binabayad niya. Nadamay lang din si Kuya RJ sa nagaway dahil isa siya sa dumura sa pagkain ng matanda. At si Ate Shirley naman, tinolerate ang kabulastugan ng kaibigan. Iyak sila ng iyak ng gabing yun. Hingi ng tawad habang nakaluhod. Natapos ang gabing yon nang may takot kaming lahat. Hindi din muna ako umuwi sa bahay. Sa takot na madala ko pa ang kung anumang mahika na nakapaloob sa apat. Tulala lang akong nilapitan ni Marcus. Galit ako sa kanya kasi iniwan niya ako. Pero nagpaliwanag naman siya na noong nakita niya ang mga uod ay alam niya na agad ang nangyayari. Kaya tinakbo niya mula sa kanila hanggang sa amin para daw sunduin ang tiyuhin ko. Malayo-layo din yun, Boss Kira. Mga 5 minutes din kung sasakay ka ng tricycle. Nakailang dapa pa nga daw siya sa pag-akyat sa compound namin. Ayon na rin yun kila Daddy. Doon na nagsimula ang paniniwala ko sa mga itim na kakayahan. Magmula noon, hindi na daw bumalik ang matandang babae sa fast food na yon.
Bali year 2008 yon. Hindi naglipat ang taon ay nagsara na din sila dahil sa pagkalugi. Kung may kinalaman ba yun sa nangyari ay walang nakakaalam. Salamat po sa muling pagbasa. Next time ay ikukwento ko naman yung naging dahilan ng paniniwala ko na may mga nilalang na nag-e-exist pa sa mundong ito na hindi bastang makikita ng normal na mata ng tao. Keep up and more power po, Sir Kira. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina. Graduate na po ako ngayon. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yung karanasan namin sa boarding house noong third year college ako. Nangyari po ito sa boarding house na walking distance lang sa PRMSU Zambales. Hi po kay Tito Bert, sa landlord namin na ayaw maniwala sa amin. Sana po ay maibahagi niyo ang kwentong ito. Pa-birthday niyo na rin po sa akin, March 24. Uy, happy birthday kay Miss Ana ng story na to. Thank you po sa pag-share ng story niyo. Happy birthday po. Tuloy tayo sa kwento. Biyernes pa lang ng hapon, pag-uwi galing sa school, isinalang ko na agad ang tambak kong labahan. Buong hapon akong nagkusot at nagpapabalik-balik sa rooftop para magsampay. Pagod na pagod ako nun. Yung tipong pati buto ko, nanunuyo na sa puyat at gawaing bahay. Kaya nung umuwi ang tatlo kong roommate para mag-weekend sa kani-kanilang bahay, hindi ko na sila nagawang ihatid ng tingin. Gusto ko na lang matulog para makatipid sa lakas at sa pamasahe. Sabado, pasado 2:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil naiihi ako. Ang dilim ng hallway sa third floor. Yung kitchen at yung shared CR sa dulo ay tila nilamon na ng itim na anino. Dahil sa sobrang pagod ko mula sa paglalaba kahapon, parang naka-autopilot na ang katawan ko. Wala akong maramdamang takot nun. Antok at matinding pagod lang. Habang nasa loob ng CR, isang malakas na lagabog ang narinig kong umalingaw-ngaw sa buong floor. Galing yun sa pinto ng room E. Bukas naman ang bintana sa kitchen Baka umihip lang ang hangin. Bulong ko sa sarili ko. Sa sobrang bigat ng talukap ng mata ko, wala akong enerhiya na mag-imbestiga. Lumabas ako ng CR. Tinahak ang madilim na koridor. Tumigil ako sa harap ng pinto namin. Patay ang ilaw nun. Napakunot ang noo ko. Sigurado kasi akong iniwan kong bukas yung ilaw nun bago ako lumabas. Pagbukas ko ng pinto, kinapa ko yung switch. Tapos nagliwanag na ang kwarto. Doon sa taas na bahagi ng double deck, may nakahiga. Balot na balot ng kumot. Nakatalikod siya sa akin. Sabi ko sa isip ko, ay, bumalik pala si Chi. Alam ko namang mahilig siyang mag-party at bigla na lang sumusulpot ng madaling araw. Kaya hindi ko na binigyan ng mali siya. Sa sobrang pagod ko, hindi ko na rin siya kinausap. Pinatay ko na lang ulit yung ilaw at muling ibinagsak ang sarili ko sa kama. Pero nung nakahiga na ako, nagsimula akong makarinig ng ingay. Parang may lumalangit-ngit sa taas. Yumayanig yung bakal na double deck ni Chi. Naririnig ko yung pag-aatras abante ng kama niya. Na para bang may taong hindi mapakali o yung may taong pilit na bumabangon pero bumabalik din sa paghiga. Sobrang likot niya. Kung ibang gabi to, baka kinabahan na ako. Pero dahil bugbog nga ang katawan ko sa paglalabada,
At sa mga schoolworks namin, hinayaan ko na lang. Chi, ang likot mo. Sabi ko na lang bago ko tuluyang lamunin ng antok. Paggising ko kinabukasan, wala na yung tao sa taas. Akala ko maaga lang siyang umalis. Nung Lunes ng umaga, bumalik na silang lahat. Habang nag-aayos kami, tinanong ko si Chi. Ba't ang aga mong umalis ng Sabado? Akala ko nag-party ka lang kaya ka bumalik dito. Napatigil si Chi sa pagsusuklay. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Anong pinagsasasabi mo? Buong weekend akong nasa kabila. Pageant prep kami doon, di ba? Ngayon lang ako nakabalik dito sa boarding house. Nanigas ako nun sa kinatatayuan ko. Ang pagod na naramdaman ko nung Sabado, biglang napalitan ng kilabot. Gumapang yun mula sa talampakan ko hanggang sa batok. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang nakahiga at narinig ko pa yung paghampas ng pinto at likot niya sa kama. Lalong namutla si Chi sa sinabi ko. Inabot niya ang kama niya. Tinignan ng kumot. Maayos naman itong nakatiklop. Eksakto kung paano niya itong iniwan nung Biyernes. Pero sa gitna ng unan niya, merong malalim na lubog na tila may mabigat na bagay o ulo ang nakapatong doon ng matagal. Ito yung pangalawang pagbisita sa Room E. Kailangan namin magstay para sa isang outdoor shot at dahil na nga sa nangyari noon, naging paranoid na kami. Bago kami matulog, siniguro naming bukas lahat ng ilaw. Nilak namin ang bintana at dinobolak namin ang pinto. Nasa top bunk ako, habang si Kay nasa tapat kong deck. Mula sa pwesto ko, kitang-kita ko ang pinto at kama ni Chi na nakaharap mismo doon. Madaling araw nung magising kaming pareho. Narinig na naman namin ang isang pamilyar na tunog. Isang pamilyar na tunog ng metal. Napatingin ako sa pinto. Yung doorknob. Gumagalaw yon na parabang dahan-dahang pinipihit. May kung sinong nasa labas na pilit itong binubuksan. Nagkatinginan kami ni Kay. Kahit antok na antok at pagod sa shoot, nanlalaki ang mga mata namin sa takot. Tapos, biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa amin si Chi. Literal na siya yun. Yung mukha niya, suot, pati na yung ayos ng buhok. Pero parang may mali sa kanya. Walang kare-reaksyon yung mukha niya. Hindi rin siya tumingin sa amin, ni hindi man lang nag-hi. At parang hindi niya napansin na bukas ang lahat ng ilaw at gising kaming dalawa ni Kay. Tahimik niyang isinarado ang pinto. Lumakad ng diretso sa kama niya at saka nahiga. Akala ko ba hindi siya uuwi? Bulong sa akin ni Kay. Baka nang bago isip, sagot ko naman. At dahil pareho naman namin siyang nakita ng dalawa naming mga mata, pinilit na lang naming makabalik sa pagtulog. Pagdating ng Linggo ng gabi, kumpleto kaming apat sa Room E. Pagkakita pa lang namin kay Chi, kinausap agad namin siya ni Kay tungkol nga sa pag-uwi niya ng madaling araw. Tumigil si Chi sa ginagawa niya. Tumingin siya sa amin. Seryoso at medyo naguguluhan yung muka. Anong Sabado ng madaling araw? Ngayon lang ako nakabalik dito. Galing kaming camping ni Mitch. Agad na sumingit si Mitch mula sa kabilang kama. Oo nga raw at magkasama sila buong weekend. Sabay silang natulog sa tent at sabay rin silang nag-almusal kanina. Kaya paano raw magpupunta si Chi doon sa boarding house? Nakaramdam ako ng panlalamig ng mga kamay. Tumingin ako kay Kay
at nakita kong namumutla rin siya. Chi, kasi nakita ka namin eh. Giit ni Kay. Medyo nanginginig ang boses. Nakita ka naming pumasok. Nilak mo pa nga yung pinto eh. Tapos humiga ka pa sa kama mo. Paanong hindi ikaw yun? Dahan-dahang lumapit si Chi sa kama niya. Tinignan namin ang ibabaw ng double deck. At katulad ng dati, maayos ang pagkakatupi ng kumot. Pero nung hinawakan ko yung unan niya, malamig. Sobrang lamig. Na parang galing yun sa loob ng freezer. Doon na namin na-realize na hindi lang pala refleksyon o anino ang kasama namin sa room E. Magdamag kaming natutulog sa loob ng isang inilak na kwarto kasama ang isang bagay na hindi namin alam kung ano. Panghuli. Ilang buwan lang nun ay start na ulit ang bagong semester. 4th year na kami. Kahit masikip, medyo mas naging panatag kami dahil nadagdagan kami ng 2 freshmen sa kwarto. 6 na kami ngayon. Pinili naming manahimik. Hindi namin binanggit sa kanila ang mga nangyayari noong 3rd year pa kami para hindi sila matakot. Dahil maluwag ang schedule, mas madalas na akong nakikitira sa pamilya ng boyfriend ko na mas malapit sa school namin. Sila Chi, Kay at Mitch ay madalang na ring matulog sa boarding house tuwing Miyerkules, Huwebes at Linggo. Ang naiiwan na lang sa room ay yung 2 freshmen. Isang Miyerkules noon, habang masaya kaming 6 na naghahapunan, biglang nagtanong si Chi sa 2. Okay lang ba kayo dito kapag kayong 2 lang ang natutulog sa kwarto? Nanahimik kaming 3 nila Mitch at Kay. Inosente namang tumingin yung 2 freshmen kay Chi. Hindi naman po kami naiiwan ng 2 lang kami dito ate. Kaya okay lang din po kami. Minsan nga po nahihiya lang kaming 2 kapag may ginagawa kami sa gabi eh. Tapos natutulog na kayo. Sagot ng isa sa kanila. Napakunot ang noo naming 4. Nagkatinginan kami pero walang nagsasalita. Pagkatapos kumain, niyaya ako ng 3 na bumaba muna. Doon ko sila tinanong. Sa loob ng 4 na buwan, maraming gabi na wala tayong 4 dito, di ba? Sumang-ayon sila. Nanatiling tikom ang mga bibig namin. Sa isip namin, 6 na buwan na lang naman at gagraduate na kami. Konting tiis na lang, makakaalis na rin kami sa room E. Isang linggo ang lumipas. Miyerkules nun, nasa bahay ako ng boyfriend ko habang yung 3 naman nakauwi na rin sa kani-kanilang bahay. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Bea sa GC namin, isa sa mga freshmen. Ate Kay, umuwi ka pala? Naiwan mong nakabukas yung kurtina sa bed mo, oh. Pati yung fan mo. Magpapasuyo sana ako ng ulam sa baba. Sabi ni Bea sa kabilang linya. Sumagot naman si Kay. Bea, hindi pa ako bumabalik ng boarding house. Sa susunod na umaga pa ang balik ko. Friday pa kasi ang pasok ko eh. Pero ipinipilit ni Bea na nandoon nga daw si Kay. Huwag na daw siyang biruin. Kasi nakita niya na nagulo yung kama ni Kay at umaandar yung electric fan niya. Habang nagpapaliwanagan sila sa call, biglang binalot ng katahimikan ang kabilang linya. Hanggang sa narinig ni Kay ang isang mahinang tunog. Tunog na parang may nagpatay ng electric fan. At ang kasunod nito ay ang malakas na paghampas ng pinto. Hindi na natapos ni Bea ang sasabihin niya. Nanigas na siya sa kinatatayuan niya bago tuluyang humagulgol sa takot at nagtatakbo palabas ng boarding house.
Pagbalik namin ng Biyernes, doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento na namin sa dalawang freshmen ang lahat ng naranasan namin doon sa boarding house na yon. Ang paggalaw ng double deck, ang pagbukas-sara ng pinto, at ang nilalang na nanggagaya ng anyo. Doon na nagtatapos ang pananatili namin sa room E. Lumipat na talaga kami ng dorm. Hindi na baling gumastos ng panibago o kahit magpagod sa biyahe. Huwag lang manatili sa kwarto na yon. Mahirap nang mauna pang graduate yung kaluluwa namin bago ang aming mga katawan. Hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang lamig ng una na yon at ang doorknob na dahan-dahang umiikot, bumabalik pa rin ang kilabot na naramdaman ko noon. Minsan talaga, ang inaakala mong kasama sa kwarto ay hindi mo talaga alam kung hiram na mukha lang.